kapatid, na maliwanagan ka sa buhay mo. Kung tatanggapin mo si Jesus, subalit kung ikaw ay patuloy na tumatanggi sa Panginoon, kapatid, ikaw rin, hindi mo hawak ang oras mo, hawak ng Diyos ang buhay ng tao. Baka sabihin ng Diyos, ikaw ay isang matigas na ulo, na kaluluwa, palagi kang tumatanggi sa akin, palagi mong hinahamak ang aking anak. Isang araw sasabihin sa iyo ng Diyos, it's time for you to go to heaven or to hell. Kaya ang sabi nito, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya daw ayaw ng tao sa liwanag kasi isa lang ang dahilan, sabi ng Biblia, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Subalit, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Mga kapatid, ito ang totoo. Ito po ang totoo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya daw ang tao ayaw kay Jesus. Isa lang ang dahilan, sapagkat masama ang kanyang gawa. Hindi ka makakapagsinungaling sa harapan ng Diyos. Kahit ano pang dahilan mo, sinabi na ng Diyos ang dahilan, sapagkat masama ang iyong mga gawa. Kaya ayaw mo kay Jesus. Kaya maraming tao ayaw kay Jesus, sapagkat gusto nilang manatili sa masamang gawa nila. Kapatid, ang masamang gawa na yan ay magdudulot sa iyo ng hell forever. Sa hell po, hindi ka na makakaalis doon. Araw at gabi, mahihirapan ka doon ng mga demonyo tuwan-tuwa. At ikaw ay nauto nila na ikaw ay nasa lupa pa. Mga kapatid, ang hell ay design ng Diyos para kay Satanas at sa mga nagrebeling anghel sa Diyos. Kaya sila naging demon spirit. Subalit maraming dinadaya si Satanas sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, si Satanas ang ama ng sanlibutan ito. Kapatid, kapag ikaw mahal mo ang sanlibutan ito, mahal mo din si Satanas at gusto mo rin ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Maawa ka sa kaluluwa mo. Ang sino mang kaluluwa na hindi si Jesus ang tagapagligtas, isang lugar lang ang kanilang babagsakan pag sila'y pumanaw. It is hell. It is hell. Kapag hindi po kayo sa hell, napunta sabihin nyo, sinungaling kami. Subalit imposible po yun, sapagkat pinabanggit lang namin sa inyo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Kaya nga sinasabi pa dito sa John 14 verse 6, Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos Ama. Magsisampalataya naman kayo sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, ang sumasampalataya kay Jesus, sumasampalataya din sa Ama. Yung mga nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, kundi tao lang, mga sinungaling po yan. Si Jesus ay Diyos. Paanong hindi magiging Diyos si Jesus? Simula pa nung nilikha ng Ama ang sanlibutan, nandun na siya. So saan ka maniniwala? Ang mga tao kasi mahilig maniwala sa mga sinungaling na kapwa-tao. Doon ka maniwala sa totoong Diyos na nagsasabing totoo, sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling, ang tao ang sinungaling. Pag ikaw nakinig sa sinungaling, isang lugar lang ang pupuntahan mo, hell. Sapagkat nandun yung mga sinungaling, andun si Satanas, andun yung mga demonyo, at andun lahat ng mga sinungaling sa hell. At kapag ikaw ay nagtuturo din ng pawang kasinungalingan, mananagot ka sa Diyos. Mananagot ka sa Diyos sapagkat walang sinungaling na pinalalagpas ng Diyos. At sapagkat marami kang ililigaw na kaluluwa at dadalhin sa hell. Mga kapatid, lahat ng mga ngaral na sinungaling, parurusahan yan sa heaven. Kaya bago, sabi ni Pablo, bago ka mangaral, tiyakin mo, nasa katotohanan ka. Kaya po kami, ganito,
kabold mag-preach sa inyo sapagkat ang pinipreach namin sa inyo ay pawang katotohanan.